bahay sa Tondo, Maynila nasunog. Mula pa lang sa malayo, kita na ang laki ng apoy na lumamon sa mga bahay. Nahirapan ang mga bumbero na abutin ang sunog sa sikip ng lugar at dami ng naglabasang residente. Kanya-kanya silang bit-bit ng mga gamit. Pero ang ilan, tuluyang nasunugan at wala nang naisalba. Ang iba pang detalye sa sunog na yan. Abangan, maya-maya lang. Magandang umaga ngayong June 17, kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balita. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Sa gitna ng sunod-sunod na raid kontra Pogo, maliliit na scam hubs na mga Pinoy raw ang nagpapatakbo, nagsulputan. Ilang barko ng China Coast Guard nakapwesto na sa may Scarborough Shoal matapos magbantang huhulihin na ang mga papasok sa inaangkin nilang teritoryo. Singil sa kuryente ng Meralco binabaan ngayong Hunyo. Mga customer ng Maynilad at Manila Water sa Metro Manila posible na namang mawalan ng tubig. Mga alahas sa isang tindahan sa Amerika, nilibas ng mga magnanakaw. Meralco Boats pinabagsak ang San Miguel Beermen para makuha ang kauna-unahang nilang championship sa PBA. At netizens na antig ang puso sa tatay na walang pagod ang paghatid sa kanyang anak sa sakayan papasok. Maagang abiso sa ating mga kapatid, mag-imbak na po kayo ng tubig hanggat meron pa. Hanggang 14 na oras kasing mawawala ng supply ang ilang lugar sa Metro Manila sa mga susunod na araw. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Mawawala ng tubig ang ilang residente sa Metro Manila sa mga susunod na gabi. Dahil yan sa maintenance activities ng Maynilad at Manila Water. Sa abiso ng Maynilad, magsisimula ang water interruption sa Quezon City mamayang gabi. Simula po yan alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Mauulit ito hanggang Sabado ng umaga. 14 na oras naman mawawala ng tubig sa Maynila at Caloocan sa Huwebes. Magsisimula kasi ito alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng umaga kinabukasan. Para naman sa mga customer ng Manila Water, mawawala ng tubig ang ilang parte ng Maynila, Mandaluyong at Cainta Rizal bukas. Epektibo ito alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Bukas din ng gabi magsisimulang service interruption ng Manila Water sa Pasig at Quezon City. Sa Pasig, mauulit ito ng Miyerkules ng gabi, habang mauulit ito sa Quezon City hanggang Biyernes ng umaga. Kaya naman, mainam nang mag-imbak ng tubig sakaling kailanganin sa mga oras na ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Matapos namang una mag-anunsyo ng taas singil, gagaan na po sa bulsa ang singil ng Meralco sa kuryente ngayong buwan. Magkakaroon ng halos 2 piso per kilowatt hour na bawas singil sa June billing. Katumbasuyan ng halos 400 pisong patitipid ng mga pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Tataas na dapat ang singil sa kuryente dahil sa manipis na supply sa Luzon Grid. Pero pumayag ng Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang singil sa generation charges sa loob ng 4 na buwan simula ngayong Hunyo. Ito naman para sa mga kapatid nating motorista, magpagas na kayo habang maaga. Posible kasing magpatupad ng malakihang dagdag sa presyo ng petrolyo bukas. Sa nakikita ng Department of Energy, hanggang 1 peso and 70 centavos ang pwedeng madagdag sa kada litro ng diesel. 85 centavos naman ang nakikitang price hike sa gasolina, habang halos 2 piso naman ang pwedeng dagdag sa kerosene. Ayon sa DOE, ang price hike ay dahil sa mataas na demand ng krudo sa iba't ibang bansa. Hindi na lang mga naglalakihang Pogo Hub ang pugad ngayon ng krimen at iligal na gawain. Mayroon na rin kasing nagsulputan na mini scam hubs na mga Pinoy ang nagpapatakbo. Ngayong linggo naman inaasahan na sasampahan ng reklamo si suspended Mayor Alice Go dahil sa natagpuang Pogo sa Bamban, Tarlac. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit.
Sinimulan ng ilatag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang patong-patong na kasong kriminal na isasampa nila laban kay Bamban Mayor Alice Go. Kaugnay ito sa pagkakadawit ng alkalde sa operasyon ng iligal na pogo sa Bamban. Ayon sa PAOK, nakatakdang magpulong bukas ang Interagency Council kasama sila ang Department of Justice, Philippine National Police, Office of the Solicitor General at iba pang ahensya para plantyahin ang mga isasampang kaso sa alkalde. Karamihan sa mga ito non-bailable o walang piyansa. Medyo marami ho. So ang usapan was we would focus on the most serious and the non-bailable charges first. Then we will follow through with the other charges later on. Bukod kay Mayor Go, kasama rin sa sasampahan ng reklamo ang iba pang sangkot sa operasyon ng iligal na pogo sa Bamban. Hindi muna idinetalya ng PAOK ang mga kaso para hindi raw makapaghanda ang kampo ng alkalde. Pero kinumpirma ng ahensya na may mga bago silang ebidensya na magpapatunay sa kaugnayan ng alkalde sa iligal na operasyon ng pogo. Sentro ngayon ng investigasyon ng PAOK at Senado si Mayor Go dahil sa sinasabing kaugnayan niya sa Zunyuan Technology na ni-raid ng mga pulis nitong Marso. Dahil sa illegal umanong operasyon nito sa loob ng Bauful Land Development Compound na nasa likod lang ng munisipyo ng Bamban. Tinitingnan din ng PAOK kung konektado ang mga pogo sa Tarlac sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Dahil sa kaliwat ka ng kontrobersiya, isinailalim ng Ombudsman sa 6 na buwang preventive suspension si Go at iba pang opisyal ng Bamban para bigyang daan ang ginagawang investigasyon. Sinusubukan pang kunin ng News 5 ang panig ng alkalde tungkol sa mga reklamong ihahain ng PAOK. Pero wala pang tugon ang kanyang abogado. Bukod sa mga Pogo Hub, kinumpirma rin ng PAOK na may nagsulputan na rin ngayong maliliit na scam hub. Kalimitan daw nasa likod nito ang mga dating empleyado ng mga ni-raid na Pogo na pinapakawalan kalaunan dahil kulang ang ebidensya para kasuhan sila. Sa ngayon, sinimulan na ring tugisin ng PAOK ang mga scam hub. Tinatarget nila ang ilang bahay na ginagawang pugad ng mga scammer. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa ibang balita, ilang barko na ng China ang namataan sa may Scarborough Shoal matapos ipatupad ang no trespassing rule sa inaangkin nilang teritoryo. Di naman natatakot dito ang ating militar na tuloy pa rin daw sa pagpatrol sa ating teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Uwigan ng Palawan, West Philippine Sea! Atin to! West Philippine Sea! Yan ang sigaw ng nasa 700 rider na nag-motorcade sa Puerto Princesa, Palawan kahapon. Ayon sa mga organizer, bilang unang isla na nasa bungad ng West Philippine Sea, ay mahalaga na igit ng mga taga-Palawan ang ating karapatan sa ating teritoryo. At kung titignan natin, ang Palawan ang magiging frontline if ever na magkaroon ng hindi magandang aksyon, no, ang China. So dapat mas aware at knowledgeable ang lalawigan ng Palawan, most of all ang mga Palaweños. Magsasagawa pa raw ng information dissemination ng grupo sa Palawan kaugnay sa kahalagaan ng West Philippine Sea, hindi lamang sa kanilang isla, kundi maging sa buong bansa. Ang aktibidad ng grupo ay kasunod ng pagpapatupad ng China ng no trespassing rule. Namataan pang nakapwesto ang ilang barko ng China Coast Guard sa Wangyandao sa South China Sea, nakilala rin sa tawag na Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Sa ipinatutupad na utos, huhulihin na ng China ang mga dayuhang trespassers sa mga teritoryo umano nila. Ikukulong ang mga mahuhuli ng hanggang 60 araw ng walang paglilitis. Kinundin na ito ng ilang mambabatas. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, dapat naarestuin din ng Pilipinas sa mga Chinese na pumapasok sa ating exclusive economic zone. Dapat din daw na i-require ang mga Chinese vessel na humingi muna ng permiso sa gobyerno ng Pilipinas bago makapasok sa West Philippine Sea. Hindi naman daw magpapatinag ang Philippine Air Force sa bagong kautusan ng China at patuloy sila magbabantay sa ating teritoryo. Our land guarding and protecting our airspace to include our territorial waters and our exclusive economic zones. So magpapatuloy po ang pagpapatrolya ng ating Philippine Air Force pag kinakailangan po ng ating mga force employers. Una na rin kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos ang utos na ito ng China. Nagbabala rin siya kamakailan na ituturing na act of war sakaling may mamatay na Pinoy sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Samantala, kinundin na rin ng Group of 7 ang mga pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ayon sa G7, nababahala pa rin sila sa sitwasyon sa East at South China Sea.
Kontra raw sila sa anumang unilateral attempt para baguhin ang sitwasyon sa rehiyon gamit ang dahas. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Ngayong araw, darating sa Pilipinas ang 21 Pinoy na sinagip mula sa barkong binomba ng grupong Houthi sa Red Sea. Bago pinauwi, inasikaso muna ng Philippine Embassy sa Bahrain ang mga Pinoy seafarer. Sumailalim sila sa stress debriefing at medical check-up para tiyakin na maayos ang kondisyon nila matapos ang insidente. Biyernes nang ma-rescue ng international forces ang mga tripulante mula sa MV Tutor. Pero may isang Pinoy pa ang nawawala at patuloy na hinahanap. Kinausap naman na raw ng Department of Migrant Workers ang manning agency at agent ng mismong barko. Makatiyakin na mabibigyan ng tulong ang mga tripulante. Ngayong araw din ang dating ng labi ng 3 Pinoy na namatay sa nangyaring sunog sa Kuwait. Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration Chief Arnel Ignacio, mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nag-utos na iuwi agad ang mga labi. Bukod sa mga namatay, uuwi na rin ng Pilipinas ang 6 na OFW na nakaligtas sa sunog. 2 Pinoy pa ang kritikal at nananatili sa ospital. Martes nang mangyari ang sunog kung saan 49 ang namatay. Short circuit o problema sa kuryente ang tinuturong mitsa ng sunog. Ulat panahon po muna tayo sa mga lalabas ngayong araw. Magdala ng payong. Patuloy na makararanas ng pagulan ng malaking bahagi ng bansa ngayong Lunes. Kalat-kalat na pagulan na mararanasan sa Palawan at Western Visayas dahil sa hanging habagat. Yan din ang dahilan ng pagulan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas at natitirang bahagi ng Mimaropa. Magiging mainit naman ang panahon sa natitirang bahagi ng bansa. Pero may tsansa pa rin ng pag-ulan pagdating ng hapon hanggang gabi. Lalo pang tumaas ang mga kaso ng dengue sa bansa ngayong pumasok na ang tag-ulan. Mula May 5 hanggang May 18, mahigit 5,300 dengue cases ang naitala. Mas mataas yan kumpara noong April 21 hanggang May 4. At dahil tag-ulan na, posibleng dumami pa ang kaso ng dengue. Payo ng DOH, tanggalin ang mga lalagyang maaaring mangolekta ng tubig dahil dito pwede mangitlog ang mga lamok. Nilinaw rin ng DOH, hindi gamot kontra dengue ang siling labuyo. Kasunod ito ng mga kumakalat na maling impormasyon sa social media. Hanggang ngayon, wala pa raw nadidiskubreng gamot laban sa dengue. Kung meron nararanasang sintomas ng dengue, gaya ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, ay mabuting magpatingin agad sa doktor. Susunod, residential area sa Tondo, Maynila, nasunog. Field trip na mga guro sa Negros Occidental na uwi sa disgrasya. Isa patay, mahigit 30 ang sugatan. At state trooper sa Amerika, muntik masagasaan ng sarili niyang sasakyan. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Anim na pong pamilya ang nasunugan sa Tondo, Maynila kagabi. Nahirapan ang mga bombero sa pag-apula dahil sa sikip ng lugar at dami ng tao. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Nagngangalit na apoy ang bumulabog sa mga residente ng Barangay 58, Tondo, Maynila matapos sumiklab ang sunog pasado alas 10 kagabi. Napalabas ng bahay ang maraming residente para lumikas at magsalba ng gamit. Hindi makadaan yung bombero kasi hindi makabela eh. Masigip kasi dito guys. Bahagya tuloy nahirapan ng mga bombero na marating ang mga nasusunog na bahay dahil sa sikip ng daan at sa dami ng tao. Kabilang sa natupok ang bahay nila John Barbin. Wala siyang naisalbang gamit bukod sa belt bag niyang dala nang magpunta ng Pandakan. Tinawagan ako ng kapatid ko, sabi sa akin, kuya nasusunog na yung bahay kaya tumakbo ako dire-diretso dito. Pagdating ko dito, wala na. Sobrang laki na ng apoy. Nagsilbi namang firewall ang bahay nila Oca de Leon kaya hindi na tumawid pa ang apoy. Ayun na, naglihab na yung taas. Yun nga lang naabot ng apoy ang second at third floor nila. Hinala raw ng mga residente sa isang bahay na naputulan ng kuryente nagsimula ang apoy. Siyempre, wala silang kuryente.
nagkandila. Yun ang balita lang, hindi ako sigurado nun. 20 bahay ang natupok ng apoy. 60 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Aabot sa 1.6 billion pesos ang tinatayang halaga ng mga nasunog na ari-arian. 3 fire volunteers naman ang napaulat na sugatan. Paalala naman ng BFP, kahit tag-ulan na, mag-ingat pa rin sa sunog. Kahit na umuulan, tuyo pa rin naman yung loob ng bahay mo eh. So yung pag-iingat dapat nandun pa rin, yung mga electrical natin, huwag tayong magkaroon ng kapabayaan. Naapulang sunog mag-aalas 2 na ng madaling araw. Iniimbestigahan pa ang naging mitsa ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nauwi sa trahedya ang field trip ng mga guro matapos madisgrasya ang sinasakyan nilang bus sa Bacolod City sa Negros Occidental. Patay ang isa sa mga guro habang sugatan naman ang 37 iba pang sakay ng bus. Base sa investigasyon, galing San Carlos City ang mga guro at pauwi na ng Bacolod nang mangyari ang aksidente. Ayon sa bus driver, nagkaproblema daw ang preno habang dumaraan siya sa paliko at pasulong na bahagi ng kalsada. Nawalan siya ng kontrol at tuluyan ng tumagilid ang bus. Nasa kustudiya na ng pulis ang driver ng bus. Dinala naman sa iba't ibang ospital ang mga nasugatan. Patay ang isang tumatakas na kasambahay matapos mahulog mula sa bubong ng isang warehouse sa Tagkawayan, Quezon. Ayon sa Lucena City Police, umakyat sa 5th floor ng tinutuluyan niyang bahay ang 36 anyos na biktima na si alias Marites. Mula sa gusali, tumawid sa bubong ng katabing warehouse ang biktima pero natapakan ng babae ang sirang bahagi ng fiberglass sa bubong ng warehouse kaya siya nahulog. Then on the spot ang babae. Base sa investigasyon, gusto na raw umalis ng biktima sa kanyang trabaho kaya naisipan niyang tumakas. Patuloy naman ang pag-iimbestiga ng mga pulis sa insidente. Ihahain sa Sangguniang Bayan ng Coron, Palawan ang resolusyon para ideklarang persona non grata ang mga vlogger na sina Rosmar Tan at Rendon Labador. Nagugat yan sa isang viral video kung saan makikitang dinuduro at sinisigawan ni Rendon at Rosmar ang municipal staff na si Joe Cayabyab Trinidad. Sa Facebook post kasi ni Trinidad, sinabi niyang ginamit lang daw ng vloggers ang mga taga-Coron para gawing content sa social media. Tumulong daw ang mga tauhan ng munisipyo pero di man lang daw sila binayaran. Humingi na ng paumanhin si Trinidad sa nasabing post. Aminado naman si Rosmar na may ginawa silang mali pero tao lang daw sila na nasasaktan. Masakit daw na galing pa sa staff ng munisipyo ang mga salitang iyon. Humingi rin ng sorry si Rendon para sa nangyari. Gate naman ng munisipyo, kulang sa coordination ang pagbisita ni Rosmar at Rendon. Breed ng coordination nila ma'am na nagpaalam na gamitin yung municipal comfort court. Marami ng tao sa loob. Balita naman mula sa Amerika, muntikan maipit ang isang state trooper matapos banggain ng kotse ang kanyang patrol car. Sa California naman, sa pool sa video, ang paglilimas sa mga magnanakaw sa tindahan ng alahas. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Sa kuwang ito, makikitang sinugod ng nasa 20 taong isang tindahan ng alahas sa Sunnyvale sa California, USA. Pinagbabasag ng mga nakaitim na damit ang nakalakpang pintuan ng tindahan, sakay ito pinasok. Napaupo na lamang ang lalaking nasa loob na ninakawan pa ng isa pang lalaking naka-orange. Pagdating sa loob, pinagbabasag nila mga cabinet at nagkanya-kanyang kulimbat ng mga alahas. Nang masimot na ang laman ng tindahan, dali-dali na silang tumakas. Ayon sa mga pulis, naarestong ilan sa mga nangransak matapos makipaghabulan. Hindi pa naman tukoy kung magkano ang kabuuang halaga ng nanakaw na alahas. Wala ring nasaktan sa insidente. Sa Texas naman, sa Amerika pa rin, nakuna ng paghabol ng US Border Patrol at Texas Department of Public Safety Police sa isang sasakyang minamaneho umano ng isang human smuggler. Binuntutan nila ang isang puting pick-up na nagtungo sa Rio Grande, ang ilog na naghahati sa Amerika at Mexico. Hindi nila naaresto ang driver na mabilis na nakatawid dahil may nag-aantay na sa kanyang sasakyan. The driver was able to jump back into the river and there was already a raft waiting for him in the river and took him back to Mexico. They're constantly communicating with people in Mexico while they're being chased. That way they can try to find a way to evade capture, which in this case, the driver was able to. Dagdag pa nila, may sistema ito na binubuo ng mga lookout, drone at iba pa na kontrolado ng mga Mexican cartel.
Kamakailan lamang ay na-detain ang isang grupo ng migrants na nagtangkang illegal na pumasok sa Amerika. Sa Virginia naman, sa kuha sa patrol car, makikita ang isang babaeng pulis na kinakausap ang isang motorista. Huminto kasi ito sa gitna ng kalsada at napag-alamang lango sa droga. Maya-maya, biglang aabante ang patrol car at muntik ng masagasaan ng pulis. Babangga rin ito sa sasakyan ng motoristang kinakausap niya. Nangyari ito matapos banggain ng isa pang lasing na driver ang likod ng patrol car. Ayon sa Virginia Police, wala namang nasaktan pero naaresto na ang dalawang driver. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Susunod, Meralco Bolts tinalong San Miguel Beermen sa madikit na Game 6 para makuha ang kauna-unahan nilang championship sa PBA Philippine Cup. Boston Celtics susubukan namang talunin ang Dallas Mavericks sa Game 5 ng NBA Finals. At netizens na touch sa pagiging consistent ng isang ama sa paghatid sa kanyang anak. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Nakuha na ng Meralco Bolts ang kauna-unahan nitong PBA Championship matapos pataubin ng San Miguel Beermen sa madikit na Game 6. Bumida sa laro ang Finals MVP na si Chris Newsom na nagpasok ng game-winning jumper. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Amoy na ng Meralco Bolts ang kampyonato nang pumasok sa Game 6 ng PBA Philippine Cup Finals. Gigil na nagpakitang gilas ang Meralco sa simula ng laban at agad bumuo ng 17 puntos na kalamangan kontra San Miguel Beermen sa first half. Pagpasok naman ng third quarter, lumabas na ng lungga ang San Miguel. Hinabol nila ang halos 20 puntos na lamang para makabalik sa laro. Gets his own miss and Junmar Fajardo with an easy two. Pagdating ng fourth, bumalik sa 10 ang lamang ng Bolts pero ayaw bumitaw ng SMB. Sa huling 3 segundo ng laban, itinabla ni Junmar Fajardo ang laro matapos ipasok ang tres. Junmar Fajardo gets the biggest three of the day! Unbelievable! The man you least expect! Pero sa sumunod na possession, to the rescue si Chris Newsom. Newsom with a shot, and Newsom scores! Newsom answers back! May naiwan pang 1.3 seconds, pero hindi na nakascore ang San Miguel. Junmar needs to shoot, and Junmar doesn't get it, and Meralco win their first ever franchise title! Final score, 80-78 para sa Meralco. Matapos ang 14 na taon at 5 finals appearances, nakamit na sa wakas ng Bolts ang kampyonato. Congratulations! Very happy for Meralco. Itinanghal na finals MVP ang Game 6 hero na si Newsom na nagtala ng 15 points, 5 rebounds at 2 steals. There was a time when we were really at a low point. We didn't even know if we were going to make the playoffs. But then we had a meeting and we said, you really got to believe if you want to do something special, and everybody committed to that. Honestly, words can't describe it. I've lost my voice. Words cannot describe it. I was making coffee a year ago. Now I'm a champion. Honestly. Your Philippine Cup champions, the Meralco Bolts! Sa panalong ito, pinatunayan ng Meralco na sila ang lason sa kampanya ng San Miguel ngayong conference. Sila lang ang nakatalo sa SMB sa elimination round at ngayon, hinarang nila ang plano ng koponang magkampyon sa dalawang magkasunod na conference. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Ito naman ang pahabol natin na tribute dahil iba naman talaga ang pagmamahal ng mga ama. Alam mo, kaya naman, di lang dapat sa Father's Day talaga bida ang mga tatay. Tama, totoo yun. Lalo na para sa tatay na to na walang pagod na maghatid sa kanyang anak kahit nagtatrabaho na ito.
Sa Pasig kasi sila nakatira ng kanyang pamilya pero dahil sa Makati pa nagtatrabaho ang anak, sumasakay ito ng bangka papasok para makaiwas sa traffic. Sa viral na video, makikita si tatay na halos araw-araw nakabantay sa may sakayan. At kahit umaandar na ang bangka, todo bantay pa rin si tatay para masigurong maayos ang biyahe ng anak. Natouch naman siyempre mga netizens sa dedikasyon ng tatay para matiyak na ligtas ang kanyang anak. Mas swerte raw kasi yung anak ni tatay na kahit malaki na siya ay nag-aalala at nag-e-effort pa rin ang kanyang ama na ihatid siya sa trabaho araw-araw. Ang ganda naman, nakakatouch. Talagang tinatanaw pa kahit malayo na. Binabantayan. May naliligaw ba doon sa anak ko? Hindi, ibang bantay yun. Iba pala yung tinitignan. To make sure na safe. Oo. Talaga. Pero doon po sa mga tatay natin, ulit, belated Happy Father's Day Happy sa lahat ng Father's mga Day ama. po. Saludo kami sa inyo. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.